Ang Pripyat, na dating isang masiglang lungsod ng Soviet, ay ngayon nakatigil sa panahon matapos ang mapaminsalang sakuna sa Chernobyl noong 1986. Itinatag noong 1970 bilang isang huwarang lungsod para sa mga manggagawa ng Chernobyl Nuclear Power Plant at kanilang mga pamilya. Lumago ito bilang isang modernong lungsod ng Soviet na may mga matataas na gusali ng apartment, paaralan, ospital at pasilidad para sa libangan. Pagsapit ng 1,986, mayroon itong halos 50,000 residente. Noong April 26, 1986, sumabog ang Reactor No. 4 ng Chernobyl Nuclear Power Plant. Sa kabila ng trahedya, hindi agad ibinunyag ng mga opisyal ang panganib. Sa Pripyat, ang lungsod na itinayo upang tirhan ng mga manggagawa sa Chernobyl, patuloy ang normal na pamumuhay, nag-aral ang mga bata, namasyal ang mga pamilya, at pumasok sa trabaho ang mga manggagawa. Ngunit sa likod ng mga pangkaraniwang gawain, lumolobo na ang lebel ng radyasyon. May ilan nang nakaramdam ng kakaibang panlasa ng metal sa bibig, pananakit ng mata, at pagduduwal. Tumagal ng 36 na oras bago naglabas ng abiso ng paglilikas ang mga otoridad ng Soviet. Habang patuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain, hindi alam ng mga residente na sila'y nahahantad na sa nakamamatay na radyasyon. Ang ilan ay nagtipon pa sa mga bubong at tulay upang panoorin ang apoy sa planta, lalo na sa tinaguriang tulay ng kamatayan, kung saan sinasabing ang mga nanood doon ay tumanggap ng nakamamatay na dosis ng radyasyon. Sa panahong inilikas ang mga residente, libo-libo na ang naapektuhan. Sinabihan silang babalik sila matapos ang ilang araw, kaya marami ang nag-iwan ng kanilang mga gamit, alagang hayop, at alaala subalit karamihan ay hindi na muling nakabalik. Bagaman ang opisyal na bilang ng mga namatay ay 31, pinaniniwala ang umabot ito sa libo-libo dahil sa mga sakit na dulot ng radyasyon sa paglipas ng panahon. Bago ang sakuna, ilang manggagawa sa planta ang nag-ulat na may nakita silang madilim na nilalang na may kumikislap na pulang mata malapit sa Reactor No. 4. Tinawag itong Blackbird of Chernobyl, na sinasabing isang masamang pangitain, katulad ng alamat ng Mothman sa Estados Unidos. Matapos ang pagsabog, wala nang ulat tungkol sa nilalang na ito. Isa ba itong guni-guni dulot ng takot, isang lihim na eksperimento ng gobyerno, o isang kababalaghan? Ang ospital ng Pripyat, ang unang tumanggap ng mga biktima ng pagsabog, kabilang ang matatapang na bombero na lumaban sa apoy ng walang sapat na proteksyon. Hanggang ngayon, ang kanilang mga uniforme ay nananatiling naiwan sa basement ng ospital, patuloy na naglalabas ng mapanganib na radyasyon. Ang mga bumibisita rito ay nag-uulat ng kakaibang pakiramdam, mga bulong na hindi maipaliwanag, at parang may matang nakamasid sa kanila. Noong April 27, 1986, tuluyan nang ipinatupad ang paglilikas. Binigyan lamang ng 2 oras ang mga residente upang kunin ang mahahalagang gamit, at sinabihang babalik sila matapos ang 3 araw. Dahil dito, iniwan nila ang halos lahat, mga personal na gamit, mga alagang hayop, at pati ang mga pagkain nakahain sa kanilang hapagkainan. Hanggang ngayon, nananatili ang lungsod bilang isang time capsule na parang huminto sa mismong sandali ng paglikas. Isa sa mga pinakapinagmumultuhang lugar sa Pripyat ay ang kinakalawang na Ferris wheel sa amusement park. Nakatakda sanang buksan ito noong May 1, 1986 bilang bahagi ng pagdiriwang ng May Day, ngunit hindi na ito nagkaroon ng pagkakataong magamit. May mga nagsasabing lihim itong binuksan para sa ilang piling bata ilang araw bago ang sakuna, kaya ito ang huling naging simbolo ng kaligayahan bago ang trahedya. Ngayon, nakatayo itong nilulumot at kinakalawang, isang nakapangingilabot na paalala ng isang mundo na iniwan. Sa kabila ng matinding radyasyon, namulaklak ang kalikasan sa Pripyat matapos lisanin ng mga tao. Ang mga lobo, oso, larina, at ligaw na kabayo ay malayang gumagala sa mga dating lansangan. Iniisip ng ilang siyentipiko na dahil wala ng panghihimasok ng tao, ang kalikasan mismo ay umaangkop sa radyasyon, kaya nagmistulang isang kakaibang radioactive wildlife sanctuary ang lugar. Bagaman halos lahat ng residente ay lumikas, may ilan pa ring matatanda, kilala bilang self-settlers, na bumalik sa kanilang tahanan sa kabila ng panganib. Mas pinili nilang manatili sa kanilang bayan, kaysa mabuhay sa ibang lugar bilang mga evacue. Hanggang ngayon, may ilang naninirahan pa rin sa Chernobyl Exclusion Zone, nagtatanim ng sariling pagkain, at namumuhay sa isa sa pinakakontaminadong lugar sa mundo. Sa gabi, ang ilang bahagi ng Pripyat, lalo na ang mga control room ng dating planta, ay naglalabas pa rin ng mahihinang asul at berdeng liwanag dahil sa natitirang radyasyon. May ilang gusali pa ring may radioactive dust na kumikinang sa ilalim ng sea light, lalo pang nagpapalakas sa nakakatakot na aura ng multong lungsod. Bagaman bumaba na ang antas ng radyasyon sa Pripyat sa paglipas ng mga dekada,
May ilang lugar na nananatiling lubhang mapanganib, gaya ng Elephant's Foot, isang malaking masa ng tunaw na nuclear fuel, at ang basement ng ospital. Gayunpaman, may mga pinapayagang guided tours sa mas ligtas na bahagi ng lungsod, na nagbibigay ng pambihirang pagkakataon upang masaksihan ang isang mundong tila nagyelo sa panahon.